Honda HR-V 2020, ano? So ito, magpapalit tayo ng fuel pump motor dahil yung fuel tank niya na nandito sa gitna. Alright, nandito sa gitna ng upuan na yan, sa front seats. Alright, so unang-unang gagawin dyan, magtatanggal ng center console. So nilagay na natin dito sa S, inusod na natin kasi madalas yan nakapark, di ba, yung cambio. So kailangan nating ilayo doon kasi tatanggalin natin tong cover, yung terminal. Ayan o, tanggalin yung terminal ng ilaw doon. Then may 2 bolt doon sa ilalim, yun ang huhugutin, tsaka yun nandito sa loob ng console. Alright, so mamaya bubuhatin natin yan. So ito yung ibabaw niya, ano, sa shifter, ano. So yung boot, i-slide lang ganon, then ilalabas to. Okay, konting tulak, ilagay sa neutral, then yung mga terminal, then buhat. Okay, then pagka buhat nito, may 2 tornilyo dun sa loob. Alright, ayan o, tanggal to. Bukod dun sa 2 dun sa ilalim, ha, may 2 dun, tinanggalan natin. Then ito, itong bracket na to, then saka bubuhatin itong puti na to. Alright, maghihiwalay yan eh. So natanggal na natin tong ano, no, yung 2 screw dito, 2 bolt, then yung 2 screw dito sa gilid. Alright, so buhatin na natin yan, slide, then pwesto natin. Okay, kaya ito naka-atras eh, dahil para magbigyan ng daan yung paglabas niyan. Alright, so dito na tayo sa baba. Tanggalin natin tong cover na to, tong garnish na to, at saka yung saksakan ng outlet, power outlet. Okay, para matanggal natin tong cambio muna bago natin ma-access yung pump na nandun sa gitna. Alright, so then pull out nung power outlet, ano, tinanggalan natin yung terminal nung power outlet niya, then itong cover. Okay, buhat natin to. Okay, so alright, buhat dyan, tabi sa gilid. Then ito na lang center, yung side cover ng console, okay, itong itim na to. So lalabas natin lahat yan, yung kabuuan yan, pagkatanggal ng mga terminal, okay, ng wire. Then last ito, then ma-access na natin yung fuel pump. Right, may mga maliliit na ano yan eh, clips. So natanggal na natin yung 2 maliliit na screw clip dito, no, yung ganito, plastic, ganyan, dun yan eh, ito, dun. Okay, kaliwat kanan. So bubuhatin na natin yung pinaka center console. Alright, so ganyan na, lagay natin sa likod. Okay, so yan. Okay, then ito na yung fuel pump. Okay, so yung wire lang ang tatanggalin, pwede na natin hindi tanggalin tong shifter, right, para menos trabaho. So dito lang, ito yung cover ng pump nya. Okay, yung cover ng pump, then what, merong itong wire. Okay, then nandun na yung pump. Okay, yun o. Alright, ayan na yung lock ng fuel pump, ano. So tanggalin muna natin yung 3 hose dyan sa breather, return. Okay, then alright,
carburetor na yan, dalawa. Then itong fuel supply, ito yung papunta sa fuel injector. Okay, may pressure ng kaunti yan. Na-release na natin yung fuel cap, kaya mahina na dapat yung fuel pressure dyan. Okay, pero may pressure na galing sa injector eh, kaya ingat-ingat sa pagbubukas nyan. Okay, alright. So ito, ilabas na natin yung i-unlock na natin yung lock ng pipe ng high pressure ng fuel. So ayan mahina na siya kasi nakabukas yung fuel filler. Alright, nakabukas yan para walang pressure pag inangat mo yung supply line. Alright, then tago natin yan. Nakatago na yung dalawang hose. Ito itatago natin para pag ginamitan na natin yan ng special tools, hindi siya sasabit. Okay, so luluwagan na natin yan. Alright, so yan na yun. Then kunin natin yung pansalo ng fuel. Alright, yan na yung filter saka pump nya. So dahil nasa loob yan ng cabin ng sasakyan, nasa upuan